Umarangkada na ngayong araw ang tigil pasada ng pinagsalib na puwersa ng grupong Piston at Manibela. Live mula sa Baclaran sa Parañaque, nasa front line ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, may masasakyan na ba riyan, lalo ngayong rush hour? Alam mo, Julius, hanggang ngayon ay nakastrike pa rin ang maraming mga jeepney dito sa Baclaran. At itong mga tigil pasada na ito ay sinabayan ng mga kilos protesta. Isa sa mga kilos protesta na yan ay ginawa sa monumento kung saan nasira mismo ang isang PUV, modern PUV sa harapan ng mga nagpoprotesta. Maagang nagsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Piston at Manibela sa monumento sa Caloocan. Sa kasagsagan ng rally, biglang huminto ang isang modern jeep. Nasabugan na pala ito ng gulong sa harapan ng mga nagpoprotesta. Isa-isang pinababa ang mga pasahero. Sa sobrang hirap sumakay, yung modern pumutok pa yung gulong sa harapan ng picket line dahil sa overloaded. Yan ay isang resulta na kapag nawala yung mga driver at operator sa pamamasada, may epekto yan. Nasa 50 miyembro ng Manibela at Piston na nagprotesta sa lugar. Bahagi ito ng kanilang 2 araw na tigil pasada bilang panawagan pa rin para ibasura ang Public Transport Modernization Program at pagbabalik ng kanilang 5 taong prangkisa. Kabilang sa mga nagprotesta ang ilang operator na sumali na sa kooperatiba, gaya ni Maria. Bumiyahe pa siya mula Iloilo. Taliwas daw sa pangako ng programa, hindi raw sapat ang nakukuha niyang kita mula sa kooperatiba. Although sumunod kami sa government program, ganun pa rin, nawawalan kami ng karapatan at nawawalan natuluyan kami ng hanap buhay. Hindi kami naka-avail doon ng certain sinasabi nilang stakeholder benefits and income ng operator. Sa mga larawang ibinahagi ng Manibela, stranded ang maraming pasahero sa Parañaque, Novaliches at Pasig. Hanggang magtanghali, may ilang pasahero rin ang hirap sumakay sa bandang E. Rodriguez dahil kaunti ang bumiyahe. Meron naman po, kaya lang puno. Kung titingnan natin, kung talagang nasa 80 o 83%, hindi dapat mapaparalyze yung mga ruta. Pero malinaw, malaki yung parealisasyon. Ngayong araw pa lamang, ngayong araw na ito, ibasura yung bugos at tuwad na programa ng modernization program. Nagpunta rin sa Korte Suprema ang mga kinatawan ng Piston para magsampa ng motion to resolve. Layunin nitong mapabilis ang pagdedesisyon sa hinihingi nilang temporary restraining order laban sa PTMP. Ang nangyayari po kasi, extend yung DOTR mismo at saka LTFRB. Tapos ito, kamakailan, nung July, na-discover namin, meron silang sariling memorandum circular, number 53. Ang sabi nila, habang itong mga ruta na may low authorized units, meaning ito po yung mga consolidated units, suspendido muna yung polisiya kahit pa after na ng April 2024 na ultimate deadline. So ang lumalabas, tinitro ng DOTR at saka ng LTFRB ang mga sarili nila. Nauna nang nabanggit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maglalabas sila ng resolusyon kung saan papayagang makasali sa mga kooperatiba ang mga operator na gusto pang humabol sa consolidation. Pero nanindigan ng Piston na hindi dapat sapilitan ang pagsali sa kooperatiba. Hindi natin kailangan yung MC para itulak pa rin tayo doon sa kumunoy ng pagkabao ng utang. Ang kailangan natin ay payagan nila ang mga driver at mga operator na makapag-renew ng kanilang prangkisa at ibalik sa 5 taon. Sa kabila ng panawagan, muling iginiit ng Department of Transportation na tuloy ang modernisasyon. We cannot turn our back to the vast majority of transport groups who understand and subscribe to the Public Transport Modernization Program. The call of Piston and Manibela to scrap the program is non-negotiable. These two groups cannot be allowed to derail the program. Wala rin daw na stranded na pasahero ngayong araw dahil sa transport strike. Julius, kahit medyo maraming mga jeepney ang nakaparada dito, may nahasakyan pa rin naman ng mga pasahero dahil may mangilan-ngilan pa rin mga driver na nagdesisyon na bumiyahe ngayong gabi. Magpapatuloy ang tigil pasada hanggang bukas pero hindi raw mangingimi ang Piston na magsagawa ulit ng tigil pasada kung talagang hindi sila magkakasundo ng mga otoridad. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa.
Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.